Sabi ng mga scientifico, ang mundo 4.5 billion years old na. At ang universo, somewhere close to 13.7 to 13.8 billion years old na. Kinuha nila yung figure galing sa isa sa pinaka-powerful telescope available made by humanity. Yung Hubble Space Telescope. Ngayon nag-launch sila ng bagong teleskopyo na mas makapangyarihan kaysa dun sa nauna. Ang tawag, James Webb Space Telescope. At ang ibig sabihin nun, may possibility na makita natin na mas matanda pa pala ang universo kaysa sa nauna nating pagkaalam dahil dun sa unang teknolohiya na meron tayo. Napakatanda na ng mundo at napakatanda na ng universo. Pero tayong mga tao, kalilitaw-litaw pa lang natin. Wala pa tayong 200,000 rito. Wala pa tayong 200,000 taon sa mundo. 1521, ang Pilipinas sinakop ng mga Kastila. 1898, nakuha natin ang kalayaan. At hindi natin alam kung gaano karaming dugo ang nasa ilalim ng lupa. Para sa kalayaan, napakaraming Pilipino ang namatay. Napakaraming ibang lahi ang pumunta sa Pilipinas, pinilit kunin ang mga meron tayo. Ngayon, panahon ng internet, sinasakop na naman tayo ng ibang mga lahi. Sa paraan na binibigyan tayo ng mga platform na sila rin ang namamahala sa algorithm, sa paraan na ipinapakita sa atin yung mga bulok at nakakabobong tipo ng mga content. At hindi ko na matiis. Hindi biro yung pinagdaanan ng Pilipinas sa mahabang panahon. Napakarami nating namatay na mga tao para lang makuha natin yung kalayaan. At minsang panahon, ang Pilipinas kilala sa mga pinakamatalinong tao. Ngayon, hindi ko matanggap. Kilala tayo sa mga katulong. Kilala tayo sa pagiging masyadong palangiti. Pero hindi na tayo kilala sa talino. Yun ang dahilan kung bakit nilabas ko ang mukha ko sa social media. Hindi ako dapat nandito. Hindi dapat ako nagsasalita rito. Pero hindi matiis ng konsyensya ko na nabuhay ako at basta na lang mamamatay ng walang ginawa. At ang sigurado ko, sa dami ng bagay na nangyari at sa dami ng bagay na narinig, kulang yung naririnig ng mga kabataan natin sa social media na katalinuhan, nakatabaan ng utak, nakatinuan. Dahil ang far majority na naririnig na nasa social media, mga bulok na tao. Nakakapagtaka. Nakakapanlumo yung nakikita. Mga magulang, ingatan ninyo ang mga anak ninyo. Yung dating kailangan pa natin, tayo na mga magulang, kailangan pa nating lumabas na bahay para makakuha ng masamang impluwensya. Ngayon, nakakapasok na sa loob ng mga bahay natin dahil sa social media. At hindi masama ang social media.
if well-guided ang gagamit, maaaring mapakinabangan sa maraming magagandang bagay ang social media. Ang problema, dahil ang far majority ng nagsasalita sa social media, puro katatawanan, puro ka-estupidohan, puro kabobohan. Ang natututunan ng mga kabataan, para pala panoorin ka, kailangan bobo ka. Hindi ko matanggap. At oo, hindi ako dapat ang nagsasalita rito. At ang mga dapat na nagsasalita rito, mga taong mas matatalino kaysa sa akin. Pero nakakabingi yung katahimikan na meron tayo ngayon. Hindi matanggap ng konsensya ko. Kaya ngayon, nag-iimbita ako sa mga matatalinong tao. Nag-iimbita ako sa mga basher. Nag-iimbita ako sa mga bulok na mga tao, na mga palagay ninyong ikaw ang dapat na nagsasalita rito. Kung palagay mo mas matalino ka kaysa sa akin, ikaw ang dapat nakaupo dito at hindi dapat ako. Pero anong ginagawa mo? Tahimik ka. Kaya kinailangan ko patuloy ilabas ang mukha ko sa social media kahit hindi dapat. I am the Chichest. Karunungan ay pinakapangulong bagay. Kaya't kunin mo ang karunungan. Oo, sa lahat mong kukunin ay kunin mo ang unawa. Sa kasaganaan ng puso, nagsasalita ang bibig. At kung ano yung nakakapanagana sa puso, kung galit yung nakakapanagana sa puso, yun din ang makikita mo sa mga kilos nila. Pero kung pagmamahal yung nasa puso, yun din ang makikita mo sa kanila at yun din yung nagre-reflect sa anak nila. I want to appeal to intelligent individuals. Kung pakiramdam mo mas matalino ka kaysa sa akin, ikaw dapat yung nagsasalita rito. Ikaw dapat yung nakaupo rito, hindi dapat ako. Hindi ko naman dapat ilalabas yung mukha ko sa social media. Kasi yung kabobohan ng majority ng mga vlogger, hindi ko na matiis eh. Komportable na yung mga bata na pinapastos yung mga magulang nila. Hindi naman ako dapat yung nagsasalita rito eh. Hindi naman ako masyadong matalinong tao. Hindi naman ako masyadong importanteng tao eh.